Ano-ano nga ba ang difference once you are employed sa company and as a full-time MC taxi rider sa isang platform? Hi, I'm Thon, your Kamubit rider sa kalsada. Sa panahon ngayon, isa ito sa mga tanong lalo na ng mga employed person sa company. What if mag full-time MC taxi rider na lang kaya ako? What if di mag-work? What if kulang pa din? What if? Ang daming what if at mas maraming negative thoughts na papasok sa isipan. Para lalo nating maintindihan, akin itong ihahanay sa sarili kong karanasan. Sa pagiging MC Taxi, kahit anong oras pwede kang magbiyahe. Naka-online lang sa loob ng bahay. Pag may pumasok na booking, tsaka lang babatche. Sa company may sinusunod na rules. Kapag alas 7 en punto ang pasok, dapat ikaw ay nakapasok na. Mas maiging maaga dahil kapag na-late ka, kahit minuto pa, siguradong bawas sahod ka. Sa MC Taxi ang kakaharapin mo, panahong maulan, mainit, pasaherong mabigat at makulit. Yung tipong sila na mismo ang nagmamaneho at kung di mo pa kayang kontrolin, nako, disgrasya ang aabutin nyo. Sa company, mga workers ang makulit, hirap kang pasunurin dahil hindi nila ito naging routine. Ngunit kapag hindi nakakayanin, sa HR na lang pagharapin. Sa MC Taxi may benepisyo pero kailangan mo munang maaksidente para makuha ito. Sa company ang benefits, SSS, Pag-ibig, PhilHealth at kasama na tax na kinukurakot lamang ng gobyerno. Sa company, sahod mo sarado. Tumataas lang pag may overtime mga tao. Sa MC Taxi, garantisado. Siguradong pag uwi mo, may handog ka pa para sa pamilya mo. Madami pang pagkakaiba ang dalawa at hirap iisa-isa. Basta't kung saan ka masaya, doon ka. Naging praktikal lang ako sa buhay at dito ko nakita at naibibigay ang para sa pamilya. Hindi pagiging downgrade kung tawagin. Praktikalan lang mga brother. O siya, napahaba na naman ang kwentuhan. Sa susunod na video na naman. Once again, I'm Thon, ang baguhan yung Kamubit rider sa kalsada. At siya nga pala, kung nagustuhan mo ang ganitong kwentuhan, baka naman ma-follow at ma-subscribe mo ako kaibigan. Ride safe, peace.